beloved Boss Mike Cervera. Attorney ng 18 Marines biglang bumaliktad. Grabe no mga kababayan ko. Ano nangyari? Hindi kayang pangatawanan yung sinasabi. Eto pa mga kababayan ko. Nakaw! Tanim witness. Nako, eto na. Oo, General Torre nagsalita na. Ano kaya sasabihin ni General Torre dito? Kasi pati siya damay eh. Anyways, mga kababayan, bago tayo mag-umpisa, huwag niyo kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. So, eto na nga ho mga kababayan ko. Grabe ito ha. Oo, panoorin na natin yung abogado po ng 18 Marines. Iba-iba na ho sinasabi. Kaya pati Malacanang, mga kababayan, nagsalita na rin. Oo. Pasok! Ayan na mga kababayan ko, atras abante. Tumatambling-tambling na mga kababayan. Tumbling eh. Eto na, makinig. Eto na. Yan na. Pasok! Tila atras abante naman ang abogado ng 18 sundalo na lumantad na pagman umano ng mga politiko. Banggit niya, wala siyang sinabi na may milyon-milyong dolyar na tinabi para sa mga ICC investigators sa Pilipinas. Ayan mga kababayan, sinabi niya ho kahapon sa isang interview ni Edling Gauden na wala daw siyang sinabi na mayroon daw binigay sa mga taga-ICC na 2 milyon na dolyar, di po ba? Abay, tinalakay natin yan bakit ngayon sinasabi na wala daw siyang sinabing ganon? Alam nyo mga kababayan, pagkasinungaling talaga at kasinungalingan yung sinasabi, mga kababayan, hindi natatandaan eh. Hindi natatandaan. Di ba? Eto na, di pa nga daw napapanood. Eto, bumaliktad na. Ayan na. Milyong dolyar na tinabi para sa mga ICC investigators sa Pilipinas. Sabi naman ng Palasyo, hindi pang award-winning ang kanilang mga akusasyon. Full report. Sa 18 nagpakilalang dating sundalo at marino na bagman umano ng mga politiko, karamihan daw sa kanila ay na-discharge dishonorably o tinanggal sa serbisyo. Kinumpirma yan mismo ng Philippine Navy. Ang iba naman daw ay retirado in good standing, habang 2 sa kanila ay hindi raw kailanman naging marino. Bagay na nakalagay naman daw sa affidavit nila ayon kay Atty. Levy Baligod, programang storiko ng One News. The 18 never claimed that all of them belong to the Marine Corps. 2 of them, in fact, in the affidavit, in my possession, claimed that they were former Army. Pero sa naturang panayam, tila atras abante si Baligod sa kanya. Ayan na! Ano yan? Bakit atras abante ka? Baliktad agad eh. Former Army. Pero sa naturang panayam, tila atras abante si Baligod sa kanyang mga pahayag. Nako! Ginigit niya raw kasi na hindi niya raw sinabi Na? na napuntang $2 million sa International Criminal Court na mula sa mga bagman. Nako mga kababayan! Ang liwan-liwanag nung kahapon Anong isang araw yung kanilang press con na sinasabi niya na meron silang binigay daw kay Trillanes na 2 milyong dolyar na yun daw po mga kababayan pambayad nga daw po doon sa mga taga-ICC. Sabi nga natin paano nga ba madadala yun? Di po ba? Yung napakaraming pera na yun. Di po ba nga sabi nga ni Jojo Chavez si Kibuloy, di po ba? Hindi nga nakaalis yun dahil nakasuhan ng money laundering. Kapag ginawa nila yun, nagbitbit sila ng maraming cash, kasi yun po yung sinasabi sigurado yun. Mao-oblo sila. At saka mga kababayan, isipin ninyo yung pong pera, kapag yan ay winidraw kahit saan, meron po yung mga nililista na mga serial number ng bawat pera. Ang dami nun. Kung gaano karami bawat isa, bawat isang
pera, halimbawa $100, yung serial number nun, ililista bawat isa tas papipirmahan sa'yo. Ang dami ho nun, 2 milyon. 2 milyon, Diyos ko po. Ang hirap isa-isahin nun, ano? Pero nga ho, eto na ngayon, siguro narinig tayo ni Attorney Baliktad. Oo nga naman, mahirap talagang iuwi yung pera. Mali yata tayo nang sinabi. Diba? Diba mga kababayan ko? Mukhang mali yata tayo nang sinabi. Oo nga naman, paano nga naman nila iuwi yung pera? Kaya ho ngayon, etong si Attorney Baliktad, iba na sinasabi. Putik na yan mga kababayan, ano ba naman ito? Oo, maaga tayo, maaga tayo. Eto na, puntan nga natin, dito, saan ba yun? Ito na. Hindi raw kailanman naging marino. Bagay na nakalagay naman daw sa affidavit nila, ayon kay Atty. Levy Baligod sa programang Storycon ng One News. The 18 never claimed that all of them belong to the Marine Corps. 2 of them, in fact, in the affidavit, Uy, sinabi nyo 18 Marines nga tawag Diba? Sabi nga nila 18 Marines. Sinungaling talaga itong mga ito, mga kababayan ko. in my possession, claimed that they were former Army. Pero sa naturang panayam, tila atras abante si Baligod sa Yan. kanyang pahayag. Ah. Iginigit niya raw kasi na hindi niya raw sinabi na may Nako. napuntang $2 million sa International Criminal Court Kita nyo? Sinungaling ano? Tuloy. na mula sa mga bagman. There is nothing in the affidavit. Ha? And also, I did not say anything that the $2 million went Sinungaling! Sinungaling, mga kababayan ko. Kita nyo? Wala daw sa kanilang affidavit at hindi niya rin sinabi na merong $2 million na napunta at ginastos kay sa mga taga-ICC. Ginagago tayo nitong hayop na to. Di ba mga kababayan ko, ang linaw-linaw nun, nasaan ba yung pinagsasabi nun? Ay, nako, kung di lang ako, mamaya babalikan natin yan, madi ang contact route. Live tayo. Sige, tuloy. Pero sa press ko nila kahapon, Oh. sinabi ni Baligod na Na? inutusan umano ang mga bagman na ipapalit ang nasa 2 maleta na tig 56 million pesos na dolyar. Correct. Ang katumbas niyan ay $2 million. Kung para saan yan gagamitin, ito ang sabi ni Baligod kahapon. Yan. Sabi Oh. ng mga executive assistants Oh. ni Ginoong Saldico ay Ay, pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito Na? ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Kita mo? Sinungaling, mga kababayan ko. Bang klase, no, mga kababayan. Kaya alam nyo, ito, nako, ewan ko na lang. Tapos babawiin uli. Pero nanindigan pa rin si Baligod na may binigay pa rin pera umano kay dating Senador Antonio Trillanes. Ano ba talaga? Hindi malaman kung ano talaga yung gusto niya no? Hindi niya nilinaw kung magkano, pero No. para rin daw yan. Hindi na ngayon malinaw kung magkano. Kanina ho, 2 milyong dolyar. Ay, nako mga kababayan. Natakot kay Trillanes yan, si Baligod, kasi di basta-basta si Trillanes. Papatulan ni Trillanes yan, kakasuhan din yan. Wala ka, lagot ka. Sa ICC investigation, Aha. kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako. Kaya sabi niya kahapon, The ICC investigators Ay, themselves committed graft and corruption. kita mo? Ayan mga kababayan pinagbintangan niya ang taga-ICC na nakakommit daw ng graft and corruption. Ano po? Maliwanag po yan Nakakommit daw po ang mga kawani ng ICC ng graft and corruption. Pinaratangan na na mga magnanakaw daw po itong mga taga-ICC. Mga kurakot daw itong mga ito, sabi ni Baligod sige tuloy.
Natanong ulit dyan ang abogado. Ah. Remember specifically, you said you actually accused the ICC investigators of graft and corruption Ah. because of that money. You Ah. can go over the press con Mm. and you will be cleared na ang sinabi ko Mm. may mga ibinigay kay Sunny Trillanes na Ah. pera, pati yung hotel accommodation nila Ah. ay binayaran ni Saldico at nakasaka ni Sunny Trillanes. Mm. Yun po ang sinasabi ko na merong corruption, merong bribery. Well, but that's what I was asking. Oo, yan yung tinatanong kanina. Hindi malaman mga kababayan kung paano na ito nila gagawin na makatotohanan, ha? Oho, ha? Kaya nga ho, sabi ng Malacanang dyan, lousy script. Oh. Our beloved Boss Mike Cervera.